Ayan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Good morning and good afternoon. Good evening to everyone. And nagluto po tayo ng spaghetti. Sa Korean version, of course. Mamadali. Yan, ang ating spaghetti without, what you call that one? Sausage. And meron po tayong one leg of chicken. Yan, ang ating niluto naman yan kahapon. Ito lang, mince meat lang ang kasama nitong spaghetti ko. Yan. At bago lahat, prima tayo. Salamat po kayo sa pagkain. Nasarapan po hindi ko po naman mo permit at sa akin. Ang pagkain sa mga business na binigay mo Jesus name, amen. Yan, sana lahat po tayo may kinakain. Kain po tayo. Kulang tamis. Gusto ko ng spaghetti parang spaghetti ng Jollibee, yung matamis-tamis ba? Masarap yung spaghetti nila sa Jollibee. Sarap man kumain dito yung Jollibee nila dito. Hindi ko type. Mas bake ko yung spaghetti sa atin. Pilipino naman ang cook nila pero iba. Kala ko mapagbakasyon ako sa March. Kaya na-change na yung mind ko. Kasi once na nagbakasyon ako, matatagalan na naman ako dito. Kaya kasi gusto ko na talaga mag for good. Kasi March 20 may ikakasal. Ginawa nila akong ninang, kaya ang proxy na lang yung kapatid ko. Kasi once kasi na uwi ako, magastos ko yung pera kong pagpagawa ko ng bahay ko, wala na. Kasi gusto ko na talaga mag for good. Okay naman ang trabaho dito ko lang. Parang gusto ko na talaga mag for good. Tumira sa probinsya. Wala pa akong bahay, kubo, meron lang. Ay, kubo. Tapos, April 27 naman, yung kapatid ng best friend ko, ay yung pamangkin ng best friend ko, ikakasal naman sa April 27, yun. Gusto na, kinuha kong ninang. Kailangan ang malabo talaga. Ewan ko lang kung mag-change ang mind ko, kasi pag minsan parang gusto ko na talagang mag for good eh. Nakakapagod mag-isip. Kaya pero gusto ko talagang depende yan sa desisyon ng utak ko. Minsan kasi iibaba yung utak ko minsan. Kasi pag magbabakasyon ako, 2 months kasi usually ang pero pwede mo naman kunin 1 month, okay lang. Bibigay nila yung 1 month vacation mo. Kasi binabayaran nila dito yung vacation mo ba. Kung 2 months, babayaran ka. 1 month, babayaran ka, gano'n. Iniisip ko, siyempre, ngayon lang tayo nakag-ipon-ipon kasi noon, sige, padala dyan, padala dito. Magpautang dyan, magpautang dito. Hindi na babayaran. Ayan, shout out dyan yung nag-utang sa akin. Banggitin ko sana yung pangalan mo, pero aywan ko kung may makanood nito is sabihin nila na kailang hindi ko nasasabihin ng pangalan niya. Shout out. Okay lang yan. Pero magparamdam ka sana
Di naman ako magagalit, naiintindihan kita because you are a single mother. Ayan, shout out, madam. Ayan, diba? Pag mag-utang naman ako, nahiya ako na hindi ako magbayad. Kung hindi ako magbabayad is makikiusap ako, maki-friend pa rin ako. Pero kung galing talaga sa atin sa Pilipinas, tama nga yung mga nasasabi dyan sa Facebook baga. Pag may mangumusta, hello, kamusta po, auntie, or whatever na tawag nila sa akin. Alam kong lahat tayo nangyayari yan sa buhay natin. Siyempre, sasagutin mo, okay naman, kayo din dyan, kumusta? After that, pwedeng pautang. May OMG. Tapos, yun. Tapos, siyempre, sasabihin ko, wala. Kasi meron nga akong experience na hanggang ngayon, 3 years na, 2 years na, 1 year and a half yata na hindi pa nakabayad, hindi pa nagparamdam yung umutang sa akin. That is my relatives, no? Relatives ko naman, pero noon yung nasa Lebanon ako, kasi nagpapautang na ako noon, talagang hindi ko kaano-ano yung mga umuutang doon. Yun, natakbuhan naman ako doon ng 1,000 800 US, kasi ang sweldo kasi doon sa Lebanon is dollar baga. 800 kasi naibalik naman yung 200. Yun. Tapos hindi pa ako tapos dito kaya wala akong kaipon-ipon dito kasi ilang years na ako din, magti-10 years na sa Mayo. Kaya lang wala pa akong ipon, wala pa akong bahay or what. May bahay ako pero kubo lang, yung kubo-kubo ba na o-order. Emergency kasi yun na in-order ko nung second na nagbakasyon baga ako. Siyempre nakagasto din ako doon ng 130,000 lahat-lahat. Kasi lahat labor, lahat. Kasi malayo nga sa amin, kailangan baklasin nila. Yun. Ngayon nga, yung ituloy ko yung kwento ko ay hello auntie, sabi niya. Tapos after that, sabi ko, wala akong kwarta. Sabi ko gano'n, wala akong pera. Mula noon, hindi na nangumusta. Dapat ligawan nila ako, no? Kahit man sinabi kong wala, of course, wala. Bakit nung pagsabi ba niya ay mayroong pera? Pag ganun sana, ligawan pa rin ako na, sige, di bale. At the next na naman, kumusta auntie? Wag nang sanang sasabihin na, uutang, ay, paano yan? Yung magmakaawa ba? Yung lang makipagkaibigan, ganon. Naman, distance relatives naman yon, mga third degree. Tapos yun, hanggang ngayon wala nang text. Pagsabi pa sa Pilipinas na madamot ako, ay Diyos ko, may edad na ang tao, kailangan maging wise na. Pero ang gusto ko naman, yung maging kaibigan sila sa akin, hindi lang yung nag-utang, shout out sa'yo. Wag nang babangitin ng pangalan. Distance naman, third degree ko siya. Kaya, hindi ka na nag-text muna nung sinabi kong wala akong pera. Dapat, kabukasan mangumusta ka pa rin, tumawag ka pa rin, ganon. Baka sakaling mahaplos yung puso ko. Ay, mga alam kong kayo may dyan, nakaka-relate tong kwento kong ito, di ba? Ang hirap talaga yung mangumusta. After that, pag hindi mo mapagbigyan, di na siya mangumusta. Gayla tanay, sabi ng Panggalatot. Ayan ang aking ngayon nag-iipon-ipon na ako kasi gusto ko talaga na umuwi. Kasi yun nga sabi ko, ikakasal na kunin nila akong magkasunod yan, March at saka April. Pero hindi ko talaga nag-iba na talaga ang utak ko. Sinabi kong oo, mauwi ako magbakasyon, pero iniisip ko wala na yung siyempre magagastos mo, hindi mo lang 100,000 siguro.
umpisahan ko sana yung bahay ko, pero syempre magagastos ko doon yun kasi atin nga ako ng kasal. Kaya lang, gusto ko, kasi once nga nagbakasyon ako ay hindi, madadagdagan na naman yung taon ko dito kasi nagastos nga yung pera. Kaya, na lang, pasensya na lang. Pero hopefully na, mag-change ang mind ko. Kasi gusto ko na talagang next 2027 na, inshallah, na magbakasyon. I mean, mag-for good na. Gusto ko nang mag-for good na marami na akong nararamdaman. Kasi sa Pilipinas, wala kang mararamdaman eh. Gusto ko talagang maging farmer sa probinsya. Ano bang tawag doon? Yung mag-alaga ng ganyan, ganito. Kahit mahirap na sa probinsya, hindi ka naman basta masipag ka ba na magtanim-tanim, bibinta. Kaya yung pera ko, pangalagaan ko ngayon dahil yun ang puhunan ko. Yan. Salamat po sa mga nanonood po sa aking munting channel. Sana hindi po kayo magsasawa na kahit ganito lang ang aking mga kino-content, andyan pa rin kayo. God bless us! Bye!